This is a abandoned structure. Okay, ano to? Yan, pre. Kaya ko tignan, pre. Pre, bababa ka. Baka di tayo makalabas, pre. Uy! Delikado dito. Kasi tignan mo naman yung ilalim. Kung nahulog ka dito, di na lang makakalabas. Itong structure na to, na-establish daw ito ng 1950. Merong office sa taas at merong kulungan sa ibaba. At hindi ko maintindihan kung ano talaga ang lugar na ito. Nasaan na kaya yung mga nakatira dito at mga nakakulong? Saan kaya sila nagpunta? At hindi ko maintindihan kung bakit kaya naabandonado na tong lugar na to. At ang sabi-sabi nila, meron daw papakita at nagpaparamdam sa lugar na ito. Pinakatanong sa isip ko, bakit kaya inabandonado na tong lugar na ito? Sa pagpunta pa lang namin dito, pahirapan na. Bukod sa hindi maganda ang daan, maalikabok pa. Pero pagkarating mo dito, magandang lugar ang bubungad sa'yo. May malalaking puno o tahimik na lugar. At nagtanong na rin kami para malaman namin ang history ng lugar. 1970 siguro, 1960, hindi natin alam. Oo, tagal na talaga. Oo, panahon pa ni Marcos yun. Yung komando sabi niya. Tapos may basketball court. Kung makikita yung banda ron, yung may bilog yun, yun ang landingan ng mga ano yun. Doon yung bagsakan ng mga aeroplano, helicopter. Ginawa yun para saan po ba talaga yan? Parang tirahan lang po ba? Yung ito. Apa. Yun kasi mo yun, opisina yun dati. Tapos yung doon naman sa komando yun, nasa na ano yun, cafeteria yun. Kainan. Siguro, kaya niyon siguro dahil si Marcos, marami siguro mga tinatay yung mga building. Kaya ganun yan. Parang pinaka-retreat house nila. Ang taguan talaga nila. Kasi dami na yan, hindi lang ito. Marami pa doon sa class. Meron po ba ang nagpaparamdam dyan o ano po? Siyempre, nagpaparamdam na sigurado. Nila, pinagkampuan ng sundalo dati. Panahon pa daw po ni Marcos, sir. Tapos sinira pa ng mga bata yung magdaanan na pababa. Pero meron pong nagsabi-sabi na may nagpapakita daw, Meron. Kaya tinignan ko baka mabati kayo dyan. Madilim na eh. Or nalaman namin kung ano talaga to. Tsaka kung ano talagang history na ito. Hindi nila malaman, mga tao dito hindi nila malaman kung paano na talaga itong lugar na to. Pero I think ang dami daw nagpaparamdam dito. Solid. Fortune again. Meron na rin siyang channel. I-follow nyo na siya. let's go. This is a most na pinaka nakakatakot na pinuntahan ko. Bukod sa luma na ang lugar, madami ding ahas. At hindi lang yon. Delikado dito. Kasi tignan mo naman yung ilalim. Delikado talaga, men. Kasi once na matamaan mo, tumalambot na. Manitapak. Natapak mo lang dito talaga. Inikot na namin ang lugar habang may liwanag pa. Dahil mamaya ay mas delikado na. Matataas na ang mga damo kaya posibleng may ahas dito. Damo? At tuloy-tuloy lang ako sa paglilibot. At ito ang itsura sa likod na to. Ang ganda. Kahit sobrang tagal na to, nakikita mo pa rin ang ganda ng lugar. Ang ganda niya, no? Ganda niya. At ito yung sinasabi ng lalaki kanina na pwede daw daanan. May lock siya. Ito nga pala yung sinasabi siguro nilang kasi nila ata. So dito kulungan talaga siya. Sa baba may kulungan siya. Sa kape pwede na ma-explore. Pero napakadelikado. Delikado ang umapak dito dahil puro anay na. Time is 5. Naghihintay na lang kami gumabi and na-explore. And bago kami simula ng paranormal investigation kami ng gabi para mas attractive sila sa mga para attractive yung mga kaluluwang hindi natin nakikita. And si Forge, doorin nyo rin siya sa lalabas niyang video. Hopefully magustuhan nyo yung gagawin namin na video kasama si Forge. And enjoy.
Itong mga oras na to ay talagang madilim na. Talagang kulungan na siya sa ibaba. Talagang kulungan siya as in. Kasi paikot yung bakal eh. At hindi natin pwedeng tungtungan kasi puno na siya ng anay. Hindi siya mapupuntahan sa loob dahil yun nga sa tatapakan. At nagtingin-tingin na rin kami sa labas baka sakaling may makita kaming dadaanan. Wala kasi. So, nakalak na pala to, hindi na napunta. Wala kasi kasi. Delikado pre. Grabe tayo, wala na palang pinagtutok. Pinag-ano nyo, no? Hindi tayo makakapasok talaga. Sayang. Malalaman mo talaga na lumang bahay, lumang gawa talaga ng sinaunang structure, mga sinaunang yung mga materials nila, yung mga construction, kahoy talaga. Oo nga tayo. Mula pa lang dito sa floor, dito sa second floor, baka ano siya eh. Siguro doon, dahil siguro yan yun sa ibaba, kaso sa tagal ng panahon, naging ano na yan. At gusto namin subukan, baka makapasok pa kami. Ano nga ako doon, try ko nga. Nakakasindahan sa baba. Sa baba saan pwedeng mag-explore talaga. Ay, oo pre, gagi. Pag nahulog ka dito, di na naman makakalabas dito. Kaya dun eh. Hindi na tayo makakalabas. Pagkat, ano, So sana pasukan doon, pre. namin sa anong pasation, kaso dito na talaga kami. Ito na yung point na parang gusto ko na talagang pumasok. Kasi hindi ako sure kung ano ba talaga ang lugar na ito. Uy! Malampag yun, di ba? Oo, parang Merong tumalon. may kahoy na dikit ko. Hindi na lang namin Wala pinapansin naman yung mga tumalo. naririnig namin. Baka doon matibay pa siya. Ingat ka pre. Ito yung time na kukuryos na ako talaga. Ingat ka pre. At tinatry ko baka may matibay pa na part na pwedeng lusutan. Check ka muna pre. Pwede tayong bumaba dito, pre. Bakit pre? At ito na yung time na gusto ko na talagang bumaba. Baka di tayo makalabas pre. Saan? At meron na rin akong pwedeng daanan para makapunta sa ibaba. At hindi na ako nakatiis, talagang lumusot na ako. Gabi pre, kasya ka dyan. Kasya ka dyan. At nakababa na rin ako. At sumunod na rin si Borge. Kaya ka, kasya ka. Nalalay ka. At ito ang itsura sa ibaba. Makikita mo nga dito na sira-sira na ang mga hagdanan at mga bakal na palusaw na. Sana masave kami dito ni Borge sa palaran na to. At tignan yung mabuti ang makikita nyo. Baka ano to? Gabi pre. Okay, ano to? Pre. Ayaw ko tignan pre. Ayaw namin tignan, baka bangkay pa yung nakakumot. At mas in-explore pa namin ang lugar. Underground. Sabi nila kulungan. Pero ang pinaka-base ko dito, hindi siya siguro kulungan. Tama yung narinig nyo. Hindi ako naniniwalang dating kulungan ito. Sabi-sabi lang talaga siya. At ito ang problema pa namin. Paano pa kaya kami makakaakyat sa taas? Dahil palusaw na ang kahoy dahil sa anay. Subukan mo lang, alalay ka. Pero sinusubukan pa rin namin. Pwede tapak niyo pa. Sa maling tapak lang namin pwede kami mahulog o kaya pwedeng gumuho tong lugar na ito. Sira na yung hagdanan dito. Akit ako dito. Na, nalalay ka pre. At nagsapalaran na si Borge para makakyat pa sa taas. At nakaakyat na nga siya. Kaya sumunod na rin ako. Huwag kang nga sasagad dyan pre sa ano.
ko. At makikita mo ang mga locker na pabagsak na. At makikita mo na mas malapitan ang mga kwarto dito. At lumabas muna kami sa lugar para kunin namin yung isa pa naming battery dahil palobat na ang camera ko. Palobat na. Ayan. Ay, grabe. Hindi ako naniniwala talaga siyang kulungan. Parang Pero di rin ako office lang talaga naniniwala siya. na kulungan siya. Parang yun talaga ang kutob ko. Parang hindi naman talaga siya kulungan. Sa third floor, di na namin kaya ni board. At nag-set up na kami para matuloy na ang pag-investigate sa mga kaluluwa. So yun guys, susubok ay gagamitin na namin itong spirit talker. So po, nandito po kayo. Hindi po kayo namin sa At sa paghihintay namin na merong sumagot, biglang may sumipol. Four ang sabi ng tour namin. Di ko alam kung anong ibig niyan sabihin. sabihin ng floor na yun. At sa paghihintay namin, sumagot na rin siya. At sakto, apat yung dala naming ilaw. Kaya alam ko na ilaw yung ibig niya sabihin. Ilaw or pang-apoy torch. At maya-maya lang, ito ang sabi niya. The dead. At hindi ko alam anong ibig niya sabihin. Ang mga namatay o patayin ang mga ilaw. Namatay dito. Namatay ba dito? Meron kami narinig na isang sigaw ng isang babae. Ethel. At nagbigay na siya ng isang pangalan ng isang babae. 1900s. At ang sabi niya ay 1900s. Doll house. At ang sabi ng tour ko ay dollhouse. Di ko alam anong ibig niya sabihin. At maya-maya lang nang biglang Uy! Inapreso mo yun. Uy! Umalas pa dito sa loob. Bigla na lang may hindi na lang namin pinapansin ang nangyari. heart. Heart ang sinabi ng tour namin. Anong heart yun? Anong puso yung sinasabi mo? There. At ang sabi niya ay dito. Saan doon? He died. Sino yung Ang namatay? sabi niya lalaki na namatay. Sino yung namatay na yun? Sabi niya guys, Ito na yung he died. point na medyo mabigat na ang nararamdaman ko. Heart. At tignan nyo na mabuti ang makikita nyo. Puso. May humawak sa likuran ko na hindi ko nakikita. Ito yung video na hindi ko ikakat para makita nyo kung anong nangyayari na sa akin. Minsan mo na iba yung nararamdaman ko. Nagdasal na kami dahil hindi na maganda ang nararamdaman ko. At sa gitna ng pagdadasal namin, biglang sumagot ang tour namin. Sana Lord, ingatan po kami. Please move back. At tuloy-tuloy lang kami sa pagdarasal. Hindi po kami pababayaan Lord. Pala po kami sa inyo. Play. Amen. At parang gusto niya kaming guluhin sa pagdarasal namin. No, pre. Sabi niya. At sa paghihintay namin, wala nang sumagot. Ibig sabihin pre, sa niya, nakikiusap siya. At nabigla kami sa nakita namin, pero nakalumot ang katawan ko. Grabe. Imposibleng ano yan pre, doon sa kung saan tayo bumaba kanina. Ano tawag ko kung baka nila pa? Baka doon lang. Hindi ko alam. At sa paghihintay namin, meron na namang kulumampag ulit. At meron kaming biglang may napansin. Pre, tara na. Oh, police. Ano ba talaga ang misteryo ng lugar na ito? Totoo ba na may nakakulong? Asadyang gumugulo sa isip ko. Ano kaya ang nakatalokbong na ito? At ano ang kumalmot? At ano kaya ang humawak sa akin? At magiging tanong lahat ito sa isip ko. Pero bago yon, gusto kong magpasalamat sa mga sumusuporta. And don't forget to subscribe. And hopefully, sana nag-enjoy kayo.